shortly after the President's message came out, Public Works Department and the ICI, or the Independent Commission for Infrastructure, recommended charges against Romualdez and co. before the Office of the Ombudsman. And for details, we have News 5 correspondent JC Cosico. JC, okay, what can you tell us, JC? Lord, mga kasong graft, plunder at direct bribery ang nirekomenda nga ng DPWH at ICI dito sa Office of the Ombudsman, na maisa pa nga dito kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay po yan ng kanilang umanong pagkakasangkot dito sa maanomalyang flood control projects. At kahon-kahon nga ng mga dokumento ang kanilang bit-bit dito nga sa Ombudsman kanilang umaga. At kabilang nga sa mga naging basis nila, itong mga isiniwalat ng sinasabing dating security consultant ni Zaldico na si Orly Guteza sa Senate, kung saan noon nga ay sinabi niya na he delivered itong mga mali-malitang pera dito sa bahay ni Romualdez. Ito raw yung kickback money allegedly mula nga dito sa flood control projects. Yan din nga ay kinumpirma ni Ko sa kanyang mga video statements kamakailan, no? Pero dahil nga raw hindi ito sinumpaan ni Zaldico, hindi po yan isinama dito sa joint referral ng DPWH at ng ICI. Dito po yan sa Ombudsman. Kaya hirit nila sa mga o sa mambabatas, no, sa former lawmaker ay umuwi po ng bansa. Sinabit din, Lord, ng DPWH at ng ICI dito po sa Ombudsman yung nasa 100 bilyong pisong halaga ng kontrata mula po 2016 to 2025 ng SunWest at Hightone Construction and Development na iniuugnay po kay Ko para maimbestigahan. Ay naman po sa Ombudsman, itong joint referral ng ICI and DPWH ay sasailalim po sa fact-finding ng Office of the Ombudsman. At una pa lamang daw ito, ayon pa nga yan sa ICI and the DPWH, dahil they are expecting na meron pa or marami pa silang mga i-refer dito nga yan sa anti-graft body. Lord. All right. Yan po ang ating News 5 correspondent, JC Cosico. Thanks, JC.